Magandang umaga po mga consumer warriors. Araw na naman ng Huwebes kaya oras na naman para sa ating programang Consumer Connect ng Consumer Network Region 2. Para sa kaalaman ng lahat, ang Consumer Connect o ang consumer conversations necessary for empowering and championing consumer rights throughout transitions ay isang hinggil sa mga karapatan ng mga mamimili. Layunin din nito na ipaalam ang iba't ibang programa ng mga miyembro ng Consumer Network Region 2 na may kinalaman sa konsumerismo. Ang Consumer Network Region 2 ay isang samahan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno na may mandato tungkuling magbigay ng serbisyo at protektahan ng mga mamimili. Ang Consumer Network Region 2 ay lubos na nagpapasalamat sa Philippine Information Agency Region 2 na pinangungunahan ni R.D. Angeli Lubo Mecardo ng PIA at Assistant Regional Director Oliver Baccay sa pagpapaunlad sa ating maidala sa ere ng Consumer Connect Program. Sa aming Regional Director R.D. Maria Sofia G. Narag, Regional Director Nelson P. Honrado ng EMB at sa ating butihing mga directors at head ng mga member line agencies sa nakasapi ng Consumer Network Region 2. Ako po si Ixdelbon A. Maladrigo na makakasama ninyo ngayong umaga sa ika-56 na episode ng Consumer Connect Program at makakasama ko po ang co-anchor mula sa Environmental Management Bureau na si Miss Victoria B. Pataguan. Magandang umaga sa inyo, ma'am. Magandang umaga sa iyo, kasamang Bon. Magandang umaga sa mga Consumer Connect, mga nakikinig ngayon na kasapi ng Consumer Connect at yung mga empleyado na nanonood. Magandang umaga sa mga Consumer Warriors at welcome po sa ating ika-56 na episode ng Consumer Connect na hatid ng Consumer Network Region 2. Salamat at naging parte po tayo ngayon ng regular program or talk show na ito upang ibahagi ang mga mandato, programa at serbisyo ng iba't ibang ahensya. Inyo po kaming masusubaybayan sa ika-2 at ika-4 na Huwebes ng bawat buwan mula sa ika-9 at ika-10 ng umaga. At bago tayo tumungo sa ating usapin ngayong umaga, atin munang alamin kung ano-ano nga ba ang ating mga karapatan at responsibilidad bilang mamimili. Bilang isang consumer, ano sa tingin mo ang iyong mga karapatan? Yan yung mga di ba? Right to product information. Yung parang ganon. Right to safe products. Ayan ba yung right to choose good product? Para may karapatan ka to basic human needs. Ano yun? Consumer right? Right to return exchange ba yan? Meron po bang right to good customer service? Kaya mga kapwa-consumer, dapat alamin natin ang ating mga karapatan upang maging protektado tuwing mamimili. Maging matalino, mapanuri at malayang mamimili. Alam mo ba na mayroon kang 8 basic rights bilang isang consumer? Ito ay ang right to basic needs, right to safety, right to information, at right to choose. Lahat ng mamimili ay dapat i-exercise ang kanilang mga rights as consumers. Para sa iba pang basic rights ng consumer, mayroon tayong right to representation, right to redress, right to consumer education, at right to a healthy environment. Maliban sa mga ito, meron rin tayong responsibilidad bilang mga consumer. Critical awareness, action, social concern, environmental awareness, and solidarity. Bilang mga consumer, responsibilidad ng bawat isa ang maging alerto tungkol sa presyo at kalidad ng mga produktong binibili. Dapat maging matalino sa pamimili upang hindi maloko at maging sensitibo sa epekto ng pagkonsumo ng produkto at serbisyo. Higit sa lahat, dapat alam ng mga mamimili na bilang mga consumer,
kaya nating lahat magsama-sama upang protektahan ang ating mga karapatan bilang mamimili. Maging matalinong mamimili. Laging tandaan na meron tayong consumer rights at responsibilities. Ngayong ika-56 na episode ng ating programang Consumer Connect, tuwing buwan ng Enero ay pinagdiriwang ang Zero Waste Month sa pangunguna ng Environmental Management Bureau, isang attached agency ng Department of Environment and Natural Resources. Sa episode na ito, makikibalita tayo sa EMB tungkol sa iba't ibang programa at inisyatibang kanilang isinasagawa at isasagawa upang maisakatuparan ang layuning Zero Waste o walang kalat. Dagdag pa rito, magbabahagi rin sila ng mahalagang paalala at praktikal na tips kung paano mapapanatili ang zero waste o walang kalat sa ating mga tahanan tungo sa isang malinis, maayos at maaliwalas na pamayanan. At sa episode na ito, mapalad tayo makakasama natin si Forester George Sir C. Canapi ng EMB Region 2. Magandang umaga po, Sir George. Magandang umaga. Magandang umaga po sa ating lahat, lalo na po sa ating mga tagapakinig at yung nanonood sa atin. Muli, andito na naman po kami para makapamahagi ng mga kaalaman at of course, kung ano yung mga issues and concerns natin, lalong-lalo na sa basura natin. Hanggang ngayon ay hindi lang problema dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Okay? Alam naman natin, just recently, meron na namang marami na namang namatay sa Cebu nang dahil sa pagguho ng sanitary landfill natin. Basura ang dahilan. So, halos lahat ng mga natabunan namatay. Naging casualty talaga sila. So, yun yung nakikita natin talaga na kung sana maganda yung pag-manage natin ng ating mga basura. Especially, dapat, konti lang dapat kung zero waste sana, di wala sanang basura, di ba? Wala sanang basura na napupunta sa fasilidad na yon. Kaya lang, ang nangyayari talaga is, marami pa rin tayong dapat baguhin sa pagmamaneho natin ng ating mga basura. Dahil nga po, sa ngayon, ay ilang taon na rin ang ating batas patungkol sa basura. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin natin nape-perfecto ang ating operasyon tungkol sa pag-aasikaso o pangangalaga ng ating basura. Sir, so hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa, sir. Alam ko naman pong excited po ang lahat sa mga mahalagang impormasyon po na ating tatalakayin. So sa bilang paunang tanong, sir, ano po ang Zero Waste Month at ang kahalagahan ng pagdiriwang sa ating mga consumer? Actually, ang Zero Waste Month, na-declare yan noong taong 2014 pa. Kung hindi ako nagkakamali, May 5, 2014, under Proclamation 760. Actually, ang layunin talaga ng Zero Waste Month ay upang i-guide o i-guide ang ating mga consumer. Hindi lang consumer, lahat tayo na mga mamamayang Pilipino, na iayos natin ang ating lifestyle patungkol sa mga pag-consume natin ng mga bagay-bagay, lalo na sa mga binibili natin, at yung basura na na-generate natin o na resulta ng paggamit natin ng produktong yon. So, ibig sabihin, dapat maging pinapaalala ng Zero Waste Month na merong posibilidad talaga na walang basura. As in, yung responsibilidad, ang kinakailangan lang ay maging responsible tayo dun sa mga basurang na-generate natin o nangmumula sa ating mga produkto at mga gawain na nagre-resulta sa pagkakaroon ng basura. Sir George, yung tema po ng ating celebration ngayon ay itong RA 9003 at 25, Honoring Our Past, Renewing Our Commitment
Innovating for Cleaner Tomorrow. Ano kaya ang nagsilbing inspirasyon kung bakit ito ang napiling tema? Actually, kung makikita mo kasama Vicky, ano to, parang, parang wedding anniversary. Hindi naman nagtasikwan tayo, pero meron yung, di ba, may silver wedding anniversary, may golden wedding anniversary. So, ang kanyan is, ang naging tema niyan, dahil through time kasi, katulad din ng objective ng pag-celebrate ng silver wedding anniversary, golden wedding anniversary is to remind us kung ano talaga yung ating commitment. Halimbawa, sa kasalsana ng isang tao, nung mag-asawa, noong nanumpa sila sa altar, sasabihin nila, for better and for worse, till death do us part. Yun. Pero sa pagdaan ng mga taon, may mga nakakalimutan tayo at hindi nagagawa na ayon dun sa ating sinumpaan. Ganon din yung sa RA 9003, yung mga objectives natin, yung mga commitment ng bawat isa sa atin noon, nung bago pa lang yun. Alam mo naman kapag bago-bago parang bagong kasal din yan, talagang excited tayo, na active tayo. Siyempre, everyday, sinasabi, I love you, good morning, gano'n. Pero sa pagdaan ng taon, parang nagiging busy na tayo. Kahit man lang mag-good morning sa ating mga kabiyak, nakakalimutan natin. Parang ganun din yung nangyayari ngayon sa ating sinumpaan o commitment sa RA na implementation ng RA 9003 na kailangan nating balikan yung mga commitments natin. Yung kung ano talaga sa pagdaan ng 25 years na yan, yung ginawa natin, yung nagawa natin sa mga taong ito, naaayon ba dun sa objective, goals and objective ng RA 9003? Saan ba tayo nagkamali? Ano yung magagandang ginawa natin? Para sa ganon, kung ano, may maganda man, ipagpatuloy natin or mas lalo pa nating pagandahin. At saka kung ano yung mali natin, kailangan nating baguhin at itama. Yun yung, kaya iyan naging inspirasyon ngayon ng tema ng RA 9003 at 25th. Napakaganda naman ng analogy nyo po dun, sir. So sa pangatlong tanong po natin, sir, ano po ang mga iba't ibang inisyatiba na isinasagawa or isasagawa po ng EMB Region 2 kaugnay ng pagdiriwang ng Zero Waste Month? At ano ang magiging positibong epekto po nito sa ating mga consumer? Actually, unang-una, continuous pa rin yung ating information, education, saka dissemination. Kasi very important to, talagang ito yung pinaka-importante. Kasi alam niyo, katulad ng sabi ko, minsan nakakalimutan na talaga natin kung ano talaga yung ang importansya ng batas na yon. At dahil nga nakakalimutan natin, kailangang may nagpapaalala nito. So, naayon ito sa tema ng ating anibersaryo, 25th anniversary, na kailangan talagang every now and then ipaalala sa mga tao. Hindi naman sinasabi kong ulyanin na yung mga tao dahil nga 25 years, talagang kung 20 years ka na, saka plus 25, 45 ka na, kalimutan mo na. Ang ibig ko lang sabihin is, constant reminder, of course, will make it easier for you na to realize na, oh, may nakakalimutan ako. Ay, mali pala yung ginawa ko. Ganon. So, IEC, yan yung forefront natin, yung forefront activity natin ngayong 25th anniversary o the Zero Waste Month ngayong 2026. Pangalawa, magkakaroon din tayo ng clean up. Ang clean up kasi kung minsan, parang casual na clean up, magtatawag ka ng o mag-iimbita ka ng mga maglilinis sa mga daan pero kailangan pa rin ipaliwanag sa kanila na kaya tayo nag-clean up upang makita nila kung epektibo ba or hindi yung mga ginagawa nating mga activities para sa pagsugpo o di kaya pag-iwas na magkaroon ng maraming basura. Ano nga ba? Halimbawa, sabi natin sa isang munisipyo, LGU, mayroon silang ordinansa na bawal ang magtapon ng basura sa ganito sa anti-littering law.
'Di ba? Sa mga daan, sa kung saan-saan public places. Alam naman natin na may mga batas ito, national policy. Pero for that, dapat ang mga LGU naman natin, alam natin yung mga ordinansa na yon. Pero ang tanong, bakit marami pa rin kalat sa paligid? So, para ipakita natin na, halimbawa, pag naipon na natin, ang dami pa palang kalat. Despite the fact na may ordinansa tayo. So, saan ang kwan? Saan tayo nagkamali sa implementasyon ng ordinansang ito? Tayo ba istrikto or basta na lang okay na sa atin na may ordinansang ganito? So, yun yung kwan. So, sa ngayon, sa month na ito, makikipag-coordinate kami sa mga local government units to join us in the clean-up, simultaneous clean-up. Para yun yung objective natin. Alam naman po natin na meron pong regular clean-up ang mga local government units. But then, ang objective natin for this clean-up is to have them realize that there's something wrong in the implementation of their policies or the ordinances. Bakit marami pang kalat sa paligid? Di ba? Yan yung tanong natin. Kung epektibo ang implementasyon ng ordinansa, bakit may kalat pa? Di ba? O kung ini-implement man ito, saan ang pagkukulang? Yun yung gusto nating pa-realize o dapat na maisip ng mga local government units, lalong-lalo ng ating mga Environment and Natural Resources Office ng LGU. So, yun yung two main activities na gagawin ngayong Zero Waste Month. So, Sir George, nabanggit mo kanina yung RA 9003 at saka yung mga ordinansa. So, ano pa yung mga umiiral na mga regulasyon na pwede nating i-remind sa ating mga kababayan? Sa ating mga kababayan, aside from RA 9003 kasi, meron na-repeal na po kasi ngayon or na-revise na po yung RA 9003. Yun po yung RA 11898, which is the Extended Producers Responsibility Act. So, kung titingnan nyo kasi, yung EPR kasi is parang kinukompleto lang niya yung cycle. So, when we talk of cycle, parang bilog siya, circular. And I don't know if you've heard of circular economy. Yun po yung walang patid na sistema kung saan magmula pa lang sa paggawa ng produkto sa faktorya hanggang sa pag-consume, hanggang sa yung mga basura nila ay nakikita kung paano i-manage o yung mga basura natin para kung paano gagawin dito. At kung paano maiiwasan. Okay? So, yung EPR kasi ang talagang main coverage niyan is yung mga producers. I mean, factory, manufacturing establishment, ganun po. Meron din po naman yung mga businesses na gumagamit ng plastic, which is above 100 million ang kanilang capitalization, covered din sila. So yung EPR, magsasubmit sila, magpaparegister sila as obliged enterprises, kung saan every year tumataas yung kanilang recovery, kung paano nila i-recover yung mga basura, mga plastic, to be specific, plastic muna tayo dahil yun pa lang ang coverage ng EPR. Kung paano nila i-recover yung mga plastic waste na nagmumula doon sa kanilang produkto o sa kanilang services. So, yun. At sa other policy naman po, actually, mas nauna pa yung mga policy or batas na sa pagmamanage ng basura natin .
kesa sa RA 9003, especially the local government code. Very specific talaga doon kung ano talaga ang responsibilidad ng barangay, ng munisipyo, ng local government unit, at saka ng probinsya. Very clear po yun. And hindi naman po sa linalahat ko, pero most of the LGUs, nakakalimutan din nila yun. So it's high time, katulad ng sabi ko, yung 25th anniversary ng RA 9003, it's also high time for us to go back to the provisions of RA 7160 or Local Government Code, kung saan paano ba talaga i-manage yung sino talaga ang dapat may responsibilidad sa bawat aspeto ng pagmamanage ng basura. Okay? Katulad ng barangay. Ang barangay ang may doon sa Local Government Code, ang barangay ang may responsibilidad sa paghahakot, pagmamanage ng basura. Pero kung makikita naman natin ngayon, ang naghahakot ng basura ay ang local government unit. Okay? Ang local government unit, ang nakalagay doon sa local government code is sila lang ang mapo-provide kung saan itatapon o i-manage yung final o yung hindi pa yung segregated na, yung residual na kung saan nila final ilalagak yun, or I mean katulad ng sanitary landfill or waste to energy facility. So kung titingnan mo, kaya nagkakaroon ng problema ang local government units, especially sa operations, funding operations nila, kasi there's something wrong in the system. Okay, I mean, hindi ko sinasabing mali yung konsepto nila, pero kung titingnan mo kasi, yung RA 9003 nakabase kasi sa provisions ng RA 7160. So, ang talagang nagpapagulong niyan, yung local government code. Bali sumusuporta lang yung RA 9003. So, kailangan balikan yung policy talaga, yung mga ordinansa kung paano talaga dapat i-implement. Okay? So, yun yung kwan na yan, yun yung isang objective din natin sa RA sa Zero Waste Man, kung paano talaga iayos yung mga policies natin from LGUs to national, kung paano natin i-harmonize. Okay? Para hindi magkabangga-bangga yung mga provisions ng mga policies, kasi nga walang silbi yung batas kapag ito yung provision na yun, hindi mo ginagawa ng tama, pagkatapos yung isang batas naman, ito yung nire-require, hindi mo rin ginagawa. Mas imbes na may aayos mo yung sistema, mas lalong magkakagulo. So again, we have to remind everybody, everyone concerned, yung anong tamang sistema na dapat i-implement, lalo na sa pagmamanage ng ating basura. Sir, sa mga nabanggit niyo pong regulations and policies po, ano-anong mga ahensya po ng pamahalaan po ang katuwang po ninyo sa pagpapairal po nito? Actually, RA 9003, sa original na composition ng National Solid Waste Management Commission at saka sa implementation ng RA 9003, marami. Actually, may 14. Pero to mention some is foremost, siyempre, DILG, then DOST, DOH, TESDA, DTI, ano pa nga ba? Of course, education, DEX, at saka CHED, at kayo rin sa PIA, kasama yan. And many more. Hindi ko lang makuha yung... Pero may kasama rin mga local, non-government organizations. So, yung mga agencies na yan na katuwang natin ay marami din. Sa Manila, iba't iba kasi. Sa Manila, halimbawa, ang applicable sa kanila na other agencies is MMDA. Sa atin, wala tayong MMDA. So, hindi applicable sa atin yun. And of course, ito yung mga bagay na ito, ino-oversee din ng National Ecology Center. Ang National Ecology Center kasi is under the management sa bagong policy natin, ang head dito is the Assistant Director of the EMB,
Although, ang akala natin, ang NEC is under EMB, hindi, National Ecology Center ay hindi under EMB, environment, o hindi under DNR, kundi under the National Solid Waste Management Commission. So, masyadong komplikado yung organizational structure. Although, sabi nga nila, mas maganda yung RA 11898, mas lalo lang niyang binigyang linaw kung ano talaga yung functions ng National Ecology Center. Kasi nga sabi nga nila minsan, National Ecology Center, trabaho niyo to. Sabi naman ng EMB, we are not the National Ecology Center, we are only a part of the National Ecology Center. Because ang National Ecology Center is composed of pool of experts na pwedeng tumulong mag-formulate ng policies, magbigay ng training, at saka information sa mga kinakaukulan. So, kaya nga, it's wrong to say na the National Ecology, pag may concern ng National Ecology Center, EMB, DNR, kayo ang dapat. Of course, andun na rin inherent being the head of the organization, na DNR talaga. But then again, katulad ng sabi ko, hindi naman makakagalaw ng solo lang ang DNR EMB. Because, yun nga, katulad ng sabi ko, ang composition ng National Ecology Center ay marami yan, galing sa iba't ibang ahensya, mga pool of experts. So, yun. Sir George, under sa section mo, meron tayong mga environmental monitoring officers. Yeah. So ano yung saklaw ng kanilang mga minomonitor? Kasama dyan ba yung mga establishment o mga local government unit lang? Under dun sa program ng SWEEP, Solid Waste Enforcement and Education Program. So yung sa SWEEP, ay ang mga tao, yung mga NMOS natin, usually tawag nito sa local government units lang, sa public lang siya. Hindi doon sa mga private entities. Okay? Sa establishment, bali ang magmo-monitor dapat yan is mga regular personnel ng EMB. Yung mga NMOS kasi natin, more on job orders. Okay, job orders sila. So very specific talaga yung kanilang function or responsibilidad na ayon lang doon sa terms of reference na ibinibigay under sa SWEEP, sa Solid Waste Enforcement and Education Program. So limited lang talaga sila. Although they can report, of course, they can act on complaints. Kaya tingnan nila, then investigate, then make a report. But not totally handle the case per se. Kasi nga limited nga yung authority nila to handle those cases. So kailangan mag-report dun sa EMB office, then the EMB office, the regional director through the division chief or the concerned section, pupunta yung mga permanent personnel nila. Ayan, nagsisimula pa lang po tayo sa ating talakayan tungkol sa mga kaganapan ngayong Zero Waste Month. Pero syempre, bago tayo magpatuloy, pinapaalala ng DTI na maging isang mapanuring mamimili. Panoorin nyo ang susunod na video. Ang bawat consumer ay may responsibilidad na magkaroon ng mapanuring kamalayan or critical awareness. Maging mapanuri sa mga produkto at serbisyong ating binibili ayon sa mga sumusunod: kalidad, kaligtasan at kaangkupan sa gamit. Paano maging mapanuring mamimili? Siguraduhin meron itong lehitimong PS mark or ICC sticker. Pero paano ba ito i-verify? Sa physical stores, iscan ang ICC sticker gamit ang ICC Verification mobile app o itawag ang PS license number sa BPS. Sa online stores naman, humingi ng picture or pruweba ng ICC sticker or PS mark sa seller. Ugaliin din na i-check ang store review o feedback ng mga naunang bumili sa online seller or store. Maging mapanuri sa presyo lalo na kung ito ay too good to be true.
Huwag din basta-basta ibigay ang personal at sensitibong impormasyon online. Para sa mga katanungan, maaari niyo po kaming kontakin sa mga sumusunod na numero. Muli tayo nagbabalik mga kakonek at ating ipagpapatuloy ang ating magandang palatuntunan sa umagang ito. Kasama pa rin natin si Forester George C. Canapi ng EMB Region 2 para pag-usapan tungkol sa pagdiriwang ng Zero Waste Month. Ngayon po sir or ma'am, sa pagpapatuloy po ng ating palatuntunan, paano po tayo nakakasigurado ng pagtalima ng mga kababayan sa mga umiiral na mga regulasyon? Okay. Under EMB or under DNR mandate, kami po yung nagbo-monitor sa implementation ng provision ng RA 9003. Of course, ng mga LGU. Okay. Under RA 9003 kasi, or the Ecological Solid Waste Management Act, ang LGU kasi ang main actor o yung nag-i-implement ng provisions ng RA 9003. So, doon sa RA 9003, sinasabi na ang mga LGU ay dapat magpalabas ng mga ordinansa patungkol sa waste management. Kasama na dyan yung anti-littering, merong LGU na may ordinansa laban sa plastic, sa single-use plastic, gano'n, di ba? Bawal sa waste, no collection, no segregation, no collection policy. So yung mga bagay-bagay na yan, including yung management ng sanitary landfill, material recovery facility, recycling facility, composting facility, yan ay nandun sa nakapanukala ito under RA 9003, which is dapat iyon ang i-implement or dapat gawin ng mga local government units natin. So ang EMB, minomonitor natin yung compliance ng local government units. Okay? At para masiguro na talagang ginagawa ng local government units yun. Okay? But of course, ang local government unit is under the supervision, of course, main supervision ng Department of Interior and Local Government Unit. So, siyempre, hindi natin inaalis yan. Kung titingnan natin, mas marami pang memorandum circular na naipalabas ang DILG kaysa sa DNR patungkol sa waste management, which is of course in support dun sa requirements ng RA 9003. So tinitingnan natin 'yan. So yung sa ating mga kakababayan naman sa implementation noon, halimbawa sa mga household dun sa segregation, ang dapat mga siwa nito, nagpapatupad nito ay ang mga local government units. So tinitingnan natin 'yan. Ma-check naman natin kung talagang ini-implement yung ordinansa na 'yon. Tinitingnan natin yung kanilang waste management records, kung ilan yung na-collect nilang mga biodegradable, residual, recyclable, saan ba nila dinadala yung kanilang mga recyclable, anong ginagawa nila, di ba? So, tinitingnan natin yan, may mga records nila. So, usually, ang EMB or the DNR as a whole, tinitingnan natin kung paano natin mabigyan ng tulong na technical ang mga local government units, which is the primary mandate ng DNR when it comes to solid waste management. Okay, technical assistance. Yung enforcement is kaakibat lang talaga ng mandate namin dahil nga doon sa ang chair ng National Solid Waste Management Commission is ang DNR. Diba? So, andun yung sa DNR, ang National Ecology Center, pati yung Secretariat, taga-EMP, DNR EMP. So, technically, parang workhorse ng commission ang EMB when it comes to the implementation of RA 9003. Okay? So,
kasama na yun actually doon sa parang inherent na yung enforcement ng dahil doon. And of course, ano tawag dito, alam naman natin na hindi lahat ng local government unit ay kaya talagang i-implement. One thing na deficient ang RA 9003 is the provision on where to source out the funds for to sustain its operation. Okay? Wala kang makikita kung saan mo kukunin. Of course, andun yung Solid Waste Management Fund, pero hindi pa rin nai-implement yun dahil nga saan naman kukunin yun? Hindi pa na-approve yung tipping fee. Kasi ang sa tipping fee regulation mamaya policy, kapag may tipping fee, merong part na mapupunta sa trust fund, Solid Waste Management Trust Fund, which is, halimbawa, sa Tuguegarao, may tipping fee, pagkatapos bibigyan yung, ibibigay mamaya yung part ng tipping fee na yun dun sa trust fund na yun. Hindi ko alam kung magkano mamaya yung ma-approve. Then, yun yung ibibigay sa mga local government units na sabihin natin, nahihirapang mag-source out ng fund, lalong-lalo yung mga 5th class municipality. Actually, yung mga 2nd class nga, nahihirapan pa rin sila eh. Kasi nga, hindi katulad na, halimbawa, bibigay ako ng isang batas, which is disaster risk management. Nakalagay dun sa batas na 5% of the development fund pwedeng kunin. Hindi pwedeng talagang dun kukunin yung pondo ng disaster risk management. Samantala sa solid waste management, wala akong makikitang ganun na regular fund na katulad ng development fund ng mga LGUs. So, nahihirapan alam naman nating mahirap yun when it comes to funding, kahit nga tayo na national government, talagang nahihirapan tayo sa pondo. Kaya nagiging, ini-strengthen namin yung assistance sa mga local government units, then tinitingnan natin yung mga kahinaan nila, doon ini-strengthen natin. Actually, filing of cases against non-compliant local government units is the least option. Pinaka-list na option yung kung pwede, hindi pwede. Hindi tayo magfa-file ng cases or complaints. And of course, kasi halimbawa, magfa-file ka, being public servant, magfa-file ka talaga ng complaints sa ombudsman, di ba? Kaya ang commission ang magpa-file ng ganun. Pero yun nga, sabi ko is we're trying hard to avoid such. Kasi nangyari na yan noong 2016 ba yata yun? Nag-file na kami ng ganun. At ang dami talaga nagkaroon ng maraming, yun yung nagulo talaga ang mga local government units kasi nga merong na-suspend na mayors. Biruin mo, andun ka palagi sa ombudsman sa Manila, mag-attend ng hearing. Actually, dahil nga, 7 yung nakasuhan noon dito, na-filean ng case, parang nag-opisina ako na mahigit 1 buwan sa Manila dahil I had to attend the hearing. So, yun ba yung mga hassle, di ba? So, in a way, siguro, way forward natin, kung may mga LGU talaga na ayaw, kahit despite ng mga assistance natin, at binigyan natin sila ng mga sulat, at para in-invite natin sila para i-trace out yung problema, at hindi naman sila nagre-respond, siguro, yun na siguro yung point na, tawag dito, na magfa-file tayo ng complaint siguro, or bibigyan natin ng notice ang atensyon ng DILG. Dahil under the IRR of RA 9003, which is Department Administrative Order 2001-34, okay, if I can recall it right, yun yung department, yung DAO na nagsasabi, under such DAO, 2 ahensya or legal entity yung pwede kang mag-file ng complaint. It's either sa ombudsman or when it concerns the local government unit, it's either sa ombudsman or sa DILG.
So siguro, being the overseer of the local government units, ang DILG siguro pwede mo nang, instead of sa ombudsman, pwede mo nang pag-usapan or magkaroon ng leveling between the DILG and the local government units concerned. Kasi nga, we are trying to avoid nga na magulo. Okay? Kasi ma-avoid yung hassle. At saka, i-avoid din natin yung animosity between the DNR kasi ginagawa namin yung trabaho namin, ginagawa lang namin ang trabaho namin. At the same time, sa the LGU na sila nag-i-implement, na alam naman natin na may problema din sila, may mga concerns din sila. So yun yung iniiwasan natin. As much as possible, the DNR management, especially our higher-ups, sinasabi nila is to balance everything. Okay? To give utmost consideration sa local government units with regards to managing their waste. Kasi nga yung sabi nga nila is, given the circumstances, talagang mahirap talagang mag-implement ng waste management processes or policy. So, yun lang yung so far, yun muna ang ginagawa namin para maiayos ito. Dumako naman po tayo, sir, sa usapin ng sanitary landfill at materials recovery facilities po, sir, no? Ano-ano po yung mga hakbang ng Environmental Management Bureau po para makasiguro na yung mga LGU po natin ay tumatalima po sa mga patakaran hinggil po sa mga bagay po na ito? Okay. Actually, out of 93 local government units, we only have 62, I think. 61. Kasi yung 63 kasi is merong government at saka non-government sanitary landfill. So yung 61. So 93 minus 61 is we have still 30 plus na LGUs na walang sanitary landfill. Although some of those nakikipagkuhan na rin sila. MOA, Memorandum of Agreement with some of the local government units para sa kanilang para doon sila magtapon sa kanilang sanitary landfill. But yun nga, ang problema is talagang mahirap talaga na iakuhin mo lahat yung basura. Hindi naman sa sinasabi nila na not in my backyard na mentality. Andun na yon. Kaya lang, kapag ikaw kasi ang nag-host doon sa clustered sanitary landfill, tawag nito? Masyo-shorten yung lifespan ng sanitary landfill and most likely, hindi mo mai-implement yung proper operation ng sanitary landfill. Sigurado kung tatanggap ka yan ng mixed waste. Kasi, tawag ito? Iba't ibang local government unit ang panggagalingan. Diba? And not all of those local government units na panggagalingan ay strictly implementing waste segregation. So magkakaroon ka ng problema niyan. So kung halimbawa, wala ka namang, kung nag-contract ka lang ng tagahakot, diba? You enter into a contract with a private entity or whatever na pwede na sila maghahakot doon. Malamang ang private entity kasi lang yan profit-oriented yan Diba? Profit-oriented yan, hindi basta hakot ng sakot yan. Dahil ang usapan dyan, volume ang pinag-uusapan. Diba? Volume ang pinag-uusapan. Kung magkano ang ilang volume, yun pero alam ba, volume mo per square, per cubic meter or siguro per 100 kilograms, di ba? Magkano lalagyan ng valuation yan. So the more na marami kang nahakot na i-dump doon, the more na marami ang kita mo. So yun lang yun. So magkakaroon ngayon ng conflict of interest doon between environmental management, sound environmental management, and profit. Okay? So, magkakaroon yan. So, doon kami ngayon nagkakaroon ng dilema kung paano namin ayos yun. Dahil nga,
ano tawag to, kung paano i-call yung attention nung contractor legally, kung yung contractor legally at saka the same time yung contracting party ng local government unit. Katulad na sabi ko, as much as possible, we don't want to enter into a legal battle or into a case with the concerned parties. Kailangan lang natin is magkasundo, iayos yung paraan, yung process, yung sistema upang sa ganun maiwasan talaga natin yung masamang epekto, yung negative impact ng unmanaged solid waste. Yun lang po, yun ang ginagawa natin. So sa material recovery facility naman, under sa batas, minomonitor natin. Dapat tinitingnan natin kung talagang nag-ooperate sila ng maganda. Siyempre, based on records yun. Nire-require ng batas yun. So, sinasabi ng batas na dapat ang material recovery facility, pati ang operation ng sanitary landfill, dapat may mga records. So, makikita na talaga natin kung efficient talaga ang implementation ng provision ng RA 9003 sa bawat LGUs. So, yun yung paraan natin upang makita kung nagko-comply talaga yung mga LGUs man or mga private entities concerned with the management of our solid waste. Sir George, sa pag-iikot mo o pag-monitor mo sa mga facilities like sanitary landfill facility, material recovery facility, at iba pang mga facilities ng local government units, ano na yung nakita mo? May improvement po ba from 2 years ago? Or yung status po sa Region 2? I cannot say na malaki yung improvement. There is an improvement kasi nga may mga local government units na na they're trying hard. Okay? Katulad na sabi ko, may mga restriction talaga sila, nahihirapan talaga sila na mag-implement. Kaya i-expect natin na hindi ganun ka-drastic or kalaki yung improvement sa kwan. Although meron ding mga LGUs na maganda yung una, pagkatapos medyo bumaba yung quality ng kanilang operation. So, we are trying hard na the EMB through the leadership of our regional director and our division chief enforcement, as well as our clearance and permitting division, kasi nga tinitingnan na talaga natin na lahat, pati mga permits, nagko-comply sila. Okay. So, ang ginagawa natin dyan is binibigyan natin sila ng information o kinokon natin ang attention nila. Instead of, katulad sabi ko, we are trying to mellow it down, tone it down. Katulad ng, for example, instead of issuing notice of violation, actually sa kwan lang to, sa solid waste management implementation lang, not with the other environmental laws na mandate namin. So sa solid waste management kasi is very peculiar siya sa RA 9003 na binibigyan mo talaga ng leeway na magkapag-improve o maiayos ng concerned parties yung kanilang pagkakamali. Hindi yun sa other laws, talagang kapag nagkamali ka, may violation ka, agad issue ng notice of violation, magbabayad ka talaga or whatever yung sa solid waste kasi, under RA 9003, may leeway, hindi naman sa leeway na palusot or whatever, parang binibigyan ka lang ng chance na iayos muna yun bago ka sampahan ng kaso or i-fine slap ng penalty. So, kaya yun yung ginagawa. Katulad ng sabi ko kanina, as I have mentioned, ginagawa natin ng paraan muna na maiayos nila, mapag-usapan yung problema bago tayo humantong nga doon sa kung kinakailangan magsampa ng complaint or case.
Nabanggit mo kanina, Sir George, na yung mga NMO ng ENB ay sa local government units lang nakatuon yung pagmo-monitor. So, as chief po ng Solid Waste Management section, paano natin ma-encourage yung ating mga nagne-negosyo para iayos yung kanilang basura sa kanilang mga negosyo? Okay. At parte ng kanilang mga operation pala sa kanilang negosyo. Through sa solid waste management, di ba, ganito yan. Hindi lang sa amin kasi is kapag nag-IEC kasi kami, nagbigay ng mga trainings, hindi lang kami nakafocus sa solid waste. Okay? Ang Menro naman kasi is masyadong malawak ang kanilang ang sakop. So pag sinasabi namin sa Menro, para may implement din nyo ng gusto ang environmental protection programs ninyo. You should require permits or clearances per se. Kung hindi magbibigay ang EMB, dapat i-require nyo mismo kayong magbigay. Halimbawa, sa programa nila, sa mga business establishment, sa Tuguegarao, ano yung sa business establishment? Yung paglalagay ng trash bins. Di ba? So, yung mga hindi natin nabibigyan o hindi natin sinasakop ang pagbibigay ng permits ng ng discharge and everything, discharge permit o PTO, nire-require na ng through an ordinance, nire-require na ng LGU na dapat maglagay sila ng trash bins. And sa other aspect naman, kapag walang ibang requirement, ang nilalagay nila is get a clearance from the EMB. Okay? So, doon nagsimula na ang mga LGUs mag-implement ng ganong mga bagay. Dahil nga sa IEC natin. So, encompassing kasi yung mga IEC na ginagawa namin, especially the NMOS. Hindi lang RA 9003, kundi even hazardous waste, even sa wastewater, kailangan sinasabi namin, yung sanitary landfill ninyo, kailangan pa rin ng discharge permit dahil nga sa leachate. Ganun. So, encompassing kasi yung sa solid waste management kasi pati hanggang sa disposal, encompassing kasi siya Halos lahat ng environmental laws talagang dadaanan mo. Kaya sa special waste, galing sa mga kabahayan, hindi yan i-cover ng policy ng RA 9003, kundi RA 6969. Okay? Kasi special waste nga siya, hazardous waste siya. So yun yung malaking kaibahan talaga ng ecological solid waste management sa other environmental laws. Kasi kung titingnan mo, kahit nga sa structure namin ngayon ang implementation ng RA 9003, hindi namin alam ko, although nakalagay ang ESWM sa enforcement sa EMED, part of our function is under CPD, like management plan, environmental management plan, which is a form of parang yun yung pinaka-Biblia ng kwan, di ba? We require bagong makapag-close, makapag-operate na panibagong cell, kailangan meron siyang safe closure plan. So which is under, of course, clearance and permitting division dapat. Pero sa amin kasi is halos lahat pati HR under National Ecology Regional Ecology Center, which is yun ang responsible sa pagte-training, sa training, sa ganun, sa IEC ng ESWM, kasama yun. So ang daming, yung part of the function of the office of Ma'am Vicky, ginagawa pa rin namin, sinasakop namin. Kaya nga, we are very closely coordinating with the office of Ma'am Vicky, dahil nga parte pa rin yun ng implementation ng solid waste, ecological solid waste management. So,
katulad ng sabi ko, masalimut talaga yung implementation ng ESWM sa dami ng mga aspeto na kailangang tingnan. Kaya pala kasamang bond, nakikita natin dyan sa mga business establishment, no? May mga waste bin doon. So, yun pala yung isang initiatives na pwedeng i-apply ng ating mga negosyante o ating mga business establishment for the consumers. So, Sir, ano naman po yung mga tips or reminders po natin para sa ating mga consumer warriors po, no, na upang masiguro po natin na malinis at maayos po ang kanilang mga tahanan at bakuran upang lumapit po tayo or makasiguro na meron po tayong zero waste po. Okay. Sabi nga nila, sa lahat ng bagay, dapat magsimula mismo sa sarili mong bakuran. Bakuran mo sa bahay or bakuran mo sa business mo. Okay? Sa loob pa lang sa opisina mo. So, dapat doon pa lang, alam mo nang mag-implement ng proper waste management. Okay? At isa dyan ay dapat andun yung values mo. Okay? Kasi kung wala kang proper values or ethics sa waste management, walang silbi ka na nakikinig ka palagi ng mga programa or uma-attend ng seminar. Kasi, tulad nito, punta ka nga ng seminar about solid waste management o nag-attend ka ng ganun. Pero pagdating mo sa opisina mo, sa bahay nyo, hindi mo pinapractice ang waste segregation. Diba? So, waste segregation alone, katulad ng sabi, sa zero waste management, ang talagang ang talagang goal natin dyan, wala talagang basura. Lahat nagagamit. Okay? Yun yung nun. Halimbawa ngayon, yung sa diapers, mga LGUs ngayon, halimbawa lang, sa diapers. Yung LGUs natin ngayon, dry yan. Pagkatapos pinapalabas yung nasa loob. Tapos, I don't know kung anong ginagawa nila para masanitize yun. Then, inahalo yun sa kanilang parang soil conditioner. Kasi hindi ko masasabing fertilizer yun. Kasi it's only the Department of Agriculture ang magkapagde-declare na fertilizer talaga yun. So, sa atin, ang pinaka-safe na term is soil conditioner. So, dun nila inahalo. So, kung makikita mo talaga, nagagamit talaga yung nasa loob. So, bawas waste yun. Halimbawa lang yun, So, kung meron, di ba, plastic yung labas nun? Plastic yun, kasi impermeable Permeable yung material ng plastic yun. Pwede pa rin in the future or kung meron silang technology, pwede nilang i-shred yun. At pwedeng ihalo sa semento, sa pavement or whatever. So, zero na yun. So, other waste, especially the biodegradable. Actually, sa bahay nga, pwedeng gumawa tayo ng sarili nating composting. Okay? Meron tayong sariling composting at pwede rin natin gamitin yung kwan natin na makapag-produce ng methane na pwedeng pangluto. True dun sa mga basura. Ang problema nga lang natin kapag meron tayong ganon ay yung ilalagay natin sa biogas digester natin. Okay. I don't know kung nag-attend si Ma'am Vicky dun sa training kahapon na simple setup. Ang problema mo lang yung ilalagay mo kasi within 24 hours according to the expert na nag-lecture, within 24 hours yung ilalagay mo dun sa tangke na yon, nabubulok na yon, nagpo-produce na yung ng methane na pwede mong i-harvest, gamitin. Ang problema, yung dami na napoproduce mong biodegradable sa isang araw. Baka hindi magkasya doon. So, kailangan mong pumunta sa kapitbahay mo na kumuha ng kanilang mga biodegradable para ilagay doon. So, ang mangyayari niyan, kung meron kang ganon, magsisilbi kang basurero. Pero, ang point doon is, maganda yon kasi
nagkakaroon ng malaking bawas yung basura natin na napupunta sa ating sanitary landfill kung saan madaling mapuno dahil nga doon sa dami ng waste na yon. At the same time, kukunti yung methane gas na mapoproduce dahil nga doon sa product ng decomposition. At nalilimit kapag sa atmosphere, nalilimit yung production ng ating greenhouse gases. So, yun. Ang daming epekto actually. Kaya lang, sabi ko nga, to implement such, it entails sheer dedication at saka patience. Okay? Dapat talagang dedicated ka para ka talagang, ikaw yung talagang environmental warrior ka talaga na ayaw mo talagang magkaroon ng epekto, ng masamang epekto sa environment mo na pagtitiisan mo talagang maglibot sa mga kapitbahay mo, mag-gather ng mga biodegradable para ilagay dun sa biodigester mo. Parang ganun yan. So, sabi nga nila, kailangan talaga yung ano ba tawag doon? Yeah, hindi enthusiasm eh. Para yung passion. Yeah, andun yung passion mo talaga. Okay. Yun pa rin yung, sa akin nga, yun yung pinipilit kong abutin. yung magkaroon tayong ganong katinding passion na maiayos talaga yung kan. So, andun din talaga yung gusto kong mangyari talaga na makatulong talaga hindi lang dito, actually, kundi sa buong Pilipinas. Actually, yun nga yung dahilan din sa akin na ginawa natin na yung resources natin, especially sa hiring ng ITN mo na para sa madaling impormasyon, makuhang impormasyon, lalong-lalo na kayo sa PIA, pwede kayong mag-login dun sa aming website. Mag-provide na namin sa inyo yung updated or yung real-time na data ng waste management, solid waste data sa buong region. And hopefully ma-replicate na yan buong Pilipinas, sa lahat ng regions. Upang sa ganun, kahit saang region kayo gusto niyo makuha yung information about solid waste, makukuha niyo yung real-time na information. So, na-present na namin actually last year yan. And ngayong 25th anniversary, mabibigyan sana kami ng acknowledgement dun sa programa. Kaya lang, hinold ng aming higher authorities dahil sa Cebu tragedy na yan. And of course, wala naman. Okay lang naman sa atin yan. What is important is, magkaroon tayo ng maayos na sistema para sa solid waste management. Okay? At yun yung unang-una nga, sabi ko, information, true to the fact na information na makukuha natin ay malaki ang epekto yan. Okay? Malalaman natin na ang talagang nangyayari sa ating mga local government units. Ganito pala yung kanilang waste management, yung ganito pala yung kadami ng mga basura na basura na napoproduce nila. Ganito pala itsura ng sanitary landfill nila. Parang ganun. Kasi doon sa aming waste management, doon sa database management, pwede nyo i-click, makikita ninyo yung periodic monitoring pictures na nakukuha doon sa kanilang sanitary landfill. So, isa rin yan ang paraan namin para ma-compel ang mga local government units na iayos ang kanilang solid waste management facility. Kasi makikita ng buong hindi lang dito sa Region 2, kundi sa buong bansa kung ano talagang itsura ng operation ng sanitary landfill nila. So, ipopost namin sila without of course, bias. Okay. Kung ano talagang nakita namin during the monitoring, yun talaga makikita nila. Hindi naman, para naman sa ganon, magkaroon sila ng awareness na dapat iayos talaga yung operation. Not for anything else. Hindi yung gusto natin silang ipahiya or whatever. Pero sabi nga nila, kung ano talaga yung impormasyon na talaga yung totoong po impormasyon,
yun talaga makukuha mo sa database na siya. Oo, makakatulong. Sir, matanong ko rin po. Ano po yung mga karampatang parusa po natin sa mga hindi po sumusunod dun sa regulation, policies, and sa batas po tungkol po sa zero waste? Okay. Sa ordinansa, sa bawat LGU kasi, ay hindi natin alam kung ano yung rate ng ng kanilang penalties. Of course, or yung minsan kasi ang LGU, meron yung community service. Okay? At meron yung iba dyan na kapag bata ang nagtapon, mga magulang ang mag-clean up o magka-community service, parang ganon. Or di kaya, pagbabayad ka ng, siguro, sa kanila kasi minimum lang. Yung nandun sa batas, kung minsan 1,500 o maabot ng 2,000 plus, sa kanila, ang penalty lang, i-slap na penalty is 500, ganun lang, di ba? So, hindi ko masasabi kung magkano, pero definitely, merong fines at saka merong penalties like community service fines, the form of monetary sa form, meron yan. Sa LGU naman, dun sa mga airing officials naman, hindi lang naman sa LGU actually, meron yung mga individuals or corporations or establishment na lumalabag na pwede nating filean ng kaso, okay, ay mataas ang penalty nun, including, siyempre, mauungkat dyan yung mga environmental clearance. So, patong-patong yan ang mangyayari kapag nag-file tayo ng maraming cases ang pwedeng i-file sa kanila. Of course, ang nag-trigger dyan, yung failure nila to comply with provisions of RA 9003. Sa LGU naman, officials and other public officials, kasama na kami doon kapag hindi namin ginagawa ang trabaho namin, pwedeng mag-file ng case sa ombudsman. Okay, sa LGU naman, dalawa, katulad ng sabi ko kanina, pwedeng mag-file ka ng complaint or case sa DILG or the ombudsman. At kahit sino naman po ang pwedeng mag-file. Hindi lang kaming taga-DNR. Okay? Pwedeng citizen suit. Okay? Pwedeng individual lang yan. Walang pwedeng magkuha yan. Of course, it will take a lot of guts or courage to file such against LGU. So, ang mangyayari niyan, talagang ini-expect na katulad namin na andun yung mandate namin. So, kami talaga yung mag-i-implement ng ganon. Although, katulad na sabi ko, RA 9003 provides a leeway or a consideration para pagbigyan muna yung mga erring entities or individuals to correct their mistake. Para sa ganon, hindi nga umabot sa filing of cases. But then, kapag hindi nga sila nag-comply, then there's no choice talaga but to file cases. Yun talaga yung last option na pwedeng gawin yan. Okay. So, bago tayong magtatapos sa ating programa, may nais pa ikaw na ibahagi na mensahe sa ating mga manonood? Okay. Gusto ko lang idagdag kasi na, ano tawag nito, dapat maging vigilant tayo. Okay. Ang nangyayari kasi is, marami tayong reklamo minsan. Pero hindi natin ginagawa yung trabaho natin o yung responsibilidad natin bilang mamamayan. Diba? Okay, sabihin natin, reklamo sila, yung ano tawag nito? Yung sanitary landfill ng LGU. Hindi maganda yung pagkakamanage. Mabaho, maraming langaw. Ganon. Saan man gagaling yung langaw? Di ba sa mga nabubulok? Di ba sa nabubulok yan? Pagkatapos, yung baho, galing na naman sa nabubulok.
Pero saan ka man nanggagaling yung mga nabubulok ngayon? Galing sa kabahayan. O hindi, unknowingly, meron kang parte doon. Diba? So, ibig ko sabihin, let's be vigilant, let's be true to ourselves na meron tayong responsibilidad para sa ikawawasto ng mga bagay-bagay na mali nga talaga. Okay, mali nga patungkol sa solid waste management natin. So, wag lang tayo yung reklamo ng reklamo. Dapat parte tayo ng solusyon. Diba? Maging parte tayo ng solusyon, hindi yung palagi tayo nagre-reklamo. Dahil nga po, sabi nga natin, kung minsan, ang local government, nakatali po yung kamay nila yan. Unang-una, gusto man nilang bumili ng maraming dump trucks. Gusto man nilang magpatayo ng waste to energy. Saan naman nila kukunin yung malaking pondo na yun? Okay. So, nagtitiis na sila ng sanitary landfill na limited yung area. Kahit na malaki yung area mo, later on, mapupuno din yan. Bakit mabilis mapuno? Dahil nga po, imbes na ang target natin ay zero waste management, hindi naman, parang ini-increase natin yung waste natin dahil nga hindi nga tayo nagsesegregate. At the same time, hindi tayo nagre-recycle. Pangalan nito, kahit nga sa mga motorista at saka mga commuters natin, makikita, ewan ko kung nakita na ninyo, may susundan ka na sasakyan, bigla na lang may magtatapon ng plastic na bote. Ganun, di ba? Mga supot, gano'n, di ba? Saan mapupunta yun? Di ba? Which is, anong gagawin ng LGU para i-correct yun? Kasi LGU talaga ang may foremost authority or sila ang primary authority to implement ordinances governing such. Okay. Alangan naman nakakabulin ko yung sasakyan kung ako yung private, di ba? Okay. So, pwede kong habulin. Ay lang, baka mapunta sa road rage. Whereas kung talagang may ordinansa na bawal na gano'n, halimbawa lang ako, bilang mabuting mamamayan, mayroon ngayong ordinansa ang LGU na bawal nga yung magtapon ng gano'n, di ba? So kapag may nakita ka, you can text hotline, blah, 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 blah. Nakita ko yung gano'n, kaya alam ko yung hotline na yun, text ako, kunin ko yung plate number, tatatsaka. Diba? Ginawa ko ang trabaho ko bilang mamamayan, bilang law-abiding citizen, bilang concerned citizen. Dahil nga, very vigilant ako, andun yung passion ko. Pero pagdating sa LGU, paano nila gagawin yan? Paano nila, at their end, ano yung gagawin nila? So, ito lang sabi ko, bawat isa sa atin merong responsibilidad na dapat gawin. Let's be vigilant, let's be passionate. Huwag nating pabayaan na malagay na lang yung mga batas natin katulad ng katulad nga ng nasabi ni Senator Loren Legarda. Siya yung author nga ng RA 9003. Ano na bang nangyari after 20 plus years sa RA 9003? Huwag niyong sabihin sa akin na ibinasura na rin pati yung batas na yun. Isinama na sa basura na walang nangyari. So, meron nga bang nangyari? So, tinatanong kami, hindi kami makasagot dahil nga, minsan, ang EMB talaga, nakatali din ang kamay namin dahil, ano nga ba gagawin namin? Magfa-file ba kami ng kaso dun sa mga local government units na hindi nagre-record ng kanilang waste management data? Parang ganun. So, ibig sabihin, pag hindi ka lang nag-record, magpa-file ka na sa ombudsman ng kaso dahil sa laban sa mayor and sa Metro. So, kung titingnan mo talaga medyo mabigat yung action mo compared doon. So, katulad na sabi ko, the EMB is trying to convince them, to give them the technical assistance para makapag-comply man sa ganun. Okay? At tuluyan na nga po tayong naubusan ng oras.
Lubos po nating pinapasalamatan ang ating panauhin ngayong umaga na si Forester George C. Canapi ng EMB Region 2 para pag-usapan ng tungkol sa Zero Waste Month. Maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin dito sa ika-56 na episode ng ating programang Consumer Connect. Natin sa inyo ng Consumer Network Region 2. Laging tatandaan, maging mapanuri, mapagmasid at magtanong upang maging isang matalinong mamimili. Kami po ay nagpapasalamat sa mga miyembro ng Consumer Connect Region 2, gayon din sa Philippine Information Agency at sa mga iba pang media partners bilang aming katuwang na pagbibigay ng napapanahon at tamang impormasyon sa lahat ng ating mga consumer. Muli, ako po si Ixel Bonay Maladrigo at nais po naming ibahagi sa lahat na ang programang Consumer Connect ng Consumer Network Region 2 ay may time slot na every second and fourth Thursday of the month, 9 to 10 a.m. sa mga Facebook pages ng PIA, Cagayan Valley at Consumer Network Region 2. At ako naman po si Vicky Pataguan na nagsasabing ang programang Consumer Connect ay may hatid sa inyo ng mga kaalamang makakatulong para sa pagpapangalaga ng ating mga kapakanan at karapatan bilang isang consumer. Kita-kita po tayong muli sa susunod sa ating programang Consumer Connect na hatid sa inyo ng Consumer Network Region 2.